Hello guys, welcome to our new video. Ngayon guys, nabali ang ating fishing rod guys. Light rod. Nabali siya guys. Mali ang pagka hatak ko guys sa isang malaking isda. Kaya nag-crack siya guys. Tingnan nyo guys oh. Nabali siya guys. Balik na talaga. Ayan oh. Nag-crack. Talagang malaki ang biak. Nagkamali kasi ako ng hatak guys nung malaking isda ang nahuli ko. Ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ko inaayos ang nabali na fishing rod. Yan guys, hinigpit natin sa isang vise. Puputulin natin yung portion ng nabali guys. Yan. Hawakan na siya ng vise. Tapos gumamit tayo ng lagari guys. Ganyan lang guys oh. Putulin ang isang dulo. Yan. Handahan lang guys kasi maliit lang to guys. Yun, naputol na yung kabilang side guys. Saka ang isa na naman guys. Doon kayo maghigpit sa sira na bahagi guys, yung nabiak. Yung kabilang side naman guys. Ganyan guys. Diyan ko hinigpitan sa may biak na bahagi guys ng rod. Pwede naman hawakan guys. Kung dalawa kayo. Pag wala kayong vise guys, pwede hawakan lang. Yan. Pinutol ko na yung kabila din. Ayan guys, dudugtong natin guys. Nawala na yung ano guys, naalis na yung bahagi na nabiak. Ngayon idudugtong natin itong dalawa. Linis muna natin guys gamit ang kikil file. I-shape lang natin yung bawat dulo. Ganun din sa kabila ang gagawin guys. Saka lagyan siya ng kunting chamfer sa paligid niya. Simple lang ang paggawa nito guys. Ngayon guys, gumamit tayo ng pako guys. Yung pako guys, yun ang gamitin natin ng panrugtong. Yun. Gumamit tayo ng pako. Serve as an insert guys. Ginamitan natin ng insert. Matibay na yan guys. Metal insert. Nilalagay. Yung pako ang ginamit ko guys. Ayan, pako lang yan guys. At saka ginagrind ko guys para magkasya sa butas. Kailangan may grinder kayo guys. At saka gumamit ako nito guys oh. Pangdikit G&B weld. Marine weld. Pag tumuyo to guys, sobrang tigas na siya guys. Yan, ililiha muna natin yung portion na lagyan natin ng pandikit. Pag natayo yung pandikit natin guys,
magiging isang bakal siya guys. Ayan, ganun din sa kabila. Ililiha lang yung portion na lagyan natin ng pandikit para kumapit ng husto yung GB weld natin. Linisan ng maayos guys. Ayan, i-mix na natin tong dalawa guys. Pareho lang ng amount ang ilalagay natin guys. Kung ano yung kadami ng kabila, yun din ang sa isa. Yung hardener niya guys. Parang epoxy to guys. Mabibili to sa mga hardware. Kahit anong pandikit guys pwede gamitin. Basta pwede siya sa all kinds of materials like metal, plastic. Ayan guys, oh. I-mix natin guys, ah. The same amount both sides guys. I-mix natin ng maayos hanggang sa magkulay gray siya, ganyan. Pag natuyo to guys, grabe sobrang tigas to guys. Ayan, meron din tayong plastic shrink guys. Para ilagay natin doon sa pinagdugtungan natin para hindi masyadong makikita guys, malinis ang gawa natin. Ayan guys, sinalpa ko na ang insert natin, yung pako. At saka nilagyan din sa loob yan ng ano guys, yung mini-mix natin na pandikit. Ayan, dinugtong na natin. Siguraduhin lang guys na malagyan yung loob guys, mapenetrate yung pandikit sa loob ng rod kasi may butas ang rod guys eh. Ayan, nilagyan na natin yung labas. Finishing touch na to guys sa paglagay ng pandikit. Hanggang sa malagyan na ng buo guys. Tapos may heater tayo guys. Bugahan natin ng kunti para balance yung pagkalagay sa loob at sa labas. Ganda yung blending ng pandikit natin. Ayun guys. Papatuyuin lang natin ito guys sa loob ng 24 hours. Ayan, kailangan nakaposisyon guys, naka-line up yung rod. Ayan guys, hayaan lang natin ganyan guys. Kailangan maganda ang pagkaposisyon ng pagpapatuyo natin. After 24 hours guys, ayan na siya guys. Sobrang tigas na guys. Yan, kahit ibibin mo ulit yan guys, hindi na mababali. Ngayon guys, kasi tuyo na siya guys. At saka medyo malaki, marami ang nalagay natin. I-shape natin siya guys, i-grind natin yan. Ito may grinder tayo guys. Ayan, i-shape lang natin ng maayos guys. Ilugin natin guys na parang magkasilakin rin ng rod. Ayusin lang natin ang shape niya. Ayan na. Hindi pa bilog dito guys. Kung ano ang shape ng rod niya guys, hanggang maaari para mas maganda tingnan guys. Ayan guys, magkasilaki na sila ng rod guys. Pero wag niyong ubusin yun guys, kasi yun ang nagpapatibay doon sa pagdugtong natin guys. Ayan guys, yun ngayon ipasok natin itong plastic shrink natin. Ayan. Pwede naman itim guys, pero puti ang ginamit ko. Ayan guys, at saka i-hit natin guys. Plastic shrink.
hanggang sa nag-shrink na siya doon sa shape ng ilagay natin na pandikit guys. Please guys, gumanda yung portion na dinikit natin, tinugtong natin dalawa. Ganyan lang guys, kasimple ang paano ko siya ginawa guys, yung nabalik kong rod. At least mapakinabangan ko ulit ang aking light rod guys. Ayun na guys, natapos na natin. Light rod, ang usang na pwede na naman natin ulit gamitin ang nabaling rod. Oh yeah. Huwag niyo itapon pag mayroon kayong ganyan guys. Gawin nyo lang yung ginawa kong video kung paano gawin. Ayan guys, oh. Maraming salamat guys sa panonood.